Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So ipagpapatuloy natin ang natitira nating 5 hadith patungkol sa kondisyon ng sala, na kung saan ay iba-ibang kondisyon na ang nakaraang napag-aralan natin, at ang nakaraan kabilang sa kondisyon ang hindi ka maaring magsalita ng maliban sa Subhanallah, Allahu Akbar o yung reciting ng Quran. Kung nagkamali ang imam, nakalimutan, katulad kanina, nangyari yun ay pwede mong ituwid yung pagkukulang ng imam o kakulangan o nakalimutan ng imam, there is no problem. But if there is a necessity, kung kailangan magsalita maliban doon, katulad na naipakita natin nakaraan, ng Prophet sallallahu alaihi wasallam nakipagkwentuhan, nakipag-usap, dahil sa natapos ang kanyang salawang 2 raka sa isang hadith, 3 raka, of course, kukumpirmay niya sa tao ito, necessity kung totoo yung sinasabi ni Karbak at sinabi ng mga tao na nakapagtaslim gano'n ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng 2 lang o 3 sa isang report at ito'y tinuloy niya at hindi niya inulit. So meaning if there's a necessity, pwede kang magsalita maliban subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar at saka reciting Quran. But if without necessity, walang necessity, hindi matatanggap ang sala. But ito ay mga salita. Paano kaya yung mga hindi salita? Nakakasira kaya ng sala ito yung mga sounds lamang, mga tunog lamang. Itong 5 hadith na ito ay may kaugnayan sa tunog, na kung saan alamin natin kung masisira ang sala o hindi masisira ang sala. Remember, ito ay mga hindi salita, ngunit ito ay mga tunog mula sa ating mga bibig o ating mga sarili. Hadith 175, wa an Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakir an abihi qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal minal buka akhrajahu khamsatu illa ibn Majah wa sahahahu Ibnu Hibban rahimahumullah. Sa hadith na ito, sinabi ni Mutarrif bin Abdullah bin Shakir mula sa kanyang ama na sinabi, nakita ko ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala habang siya'y nagsasala, ay nakarinig ako ng hagulgol sa kanyang dibdib na parang itong bula na ipinakukulo o kumukulo sa palayok habang siya ay umiiyak. Ito ay, ang hadith ay inireport ng Kamsa malibang kay Ibn Majah at ito'y sahih ayon kay Ibn Hibban rahimahumullah. So sa hadith na ito ay hindi salita. Ito ay umiiyak abang nagsasala. Ang tanong, nakakasira ba ng sala ang pag-iyak abang tayo ay umiiyak? Depende ito. Pwedeng hindi, pwedeng masira ang sala. Okay, now, sa hadith na ito, nakita natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay umiyak ayon sa isang sahaba pero hindi niya inulit ang kanyang sala, meaning tanggap ang kanyang sala. Pero bago natin dakuhan yan, ay gusto kong idagdag natin kung bakit umiiyak ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin, kahit ang Quran may power to Dahil nararanasan ko ito nung bago ako Muslim, hindi ko man naiintindihan ang Quran. Pero pag nagre-recite ka, may time na talagang iiyak ka, hindi sa problema, walang problema. Dahil sa pagsamba, bigla ka na lang parang maiiyak ka talaga. Ang daming luha palalabas sa iyo, iiyak ka talaga because of reciting ng Quran. Hindi pa naintindihan yun, ha? May ganun lang power ang Quran, iiyak ka kapag nagre-recite ka. So paano kaya kung naiintindihan mo pa ang Quran? So in this situation, lalo ka sigurong iiyak. Kung dati hindi mo naintindihan, naiiyak ka na, ay lalo ka sigurong iiyak kung naiintindihan mo ang banal na Quran. That's why ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga sahaba, hindi lang ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga sahaba kapag sila nagre-recite ng Quran, sila ay umiiyak. Sila ay umiiyak. Bakit sila umiiyak? Dahil sila ay umaasam, naintindihan nila ang sinirecite nila at nagsasala sila palagi, na iiyak sila dahil sila ay umaasam ng habag. Umaasam kay Allah subhanahu wa ta'ala ng habag. At sila'y natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala.
Like for example, in Quran, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. So meaning, iniiwanan nila ang kanilang mga tulugan kahit sa gabi. Babangon sila para magsala dahil sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, umiiyak sila dahil tatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala at umaasam sila, of course, ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, umiiyak to kapag nagsasala, even na ang mga sahaba. So, that's why we must learn the Quran. Dahil, kapag napag-aralan mo ang Quran at naiintindihan mo, recite mo, yes, ang nakakalimot, hindi naman talaga mawawala yan. Nakakalimot, sometimes, shaitan, nabablock pa niya ang isang nagre-recite, nabablockout siya. Kaya kailangan tinuturuan siya ng sa likod. At kailangan nasa likod ng mga imam ay marurunong, hindi kung sino-sino lang. Kailangan yung maririnig niya kapag nagkulang ang imam, nagkamali, nakalimot, matuturo niya, katabi lang ng imam yon, hindi yung malayo. Ang magtuturo, hindi maririnig ng imam yon. That's why ugalin natin sa likod ng imam, yung mga marurunong din ang nasa likod ng imam para maantabayan na ng imam kapag ito ay nakakalimot o nagkakamali. So in this situation, kung mapapag-aralan natin ang Quran at naiintindihan natin, magiging malakas ang kusyo ng ating mga sala, magiging malakas ang katimtiman ng ating sala. Baka maranasan pa natin ang mga pag-iyak, di ba? Like for example, si Abu Bakar. Si Abu Bakar radiyallahu an nang siya gumawa, pinahintulot siya ng Quraysh, na gumawa siya ng kanyang musala sa kanyang bahay. Sa Makkah pa to, walang masjid. Alam natin, hindi sila basta nakakapagsala sa Kaaba, maliban kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. So, inilagay niya ang kanyang musala doon sa daanan ng mga tao. At every time na magsala siya, naririnig siya ng mga tao at nakikinig dito ang mga tao. At naririnig nilang palaging umiiyak si Abu Bakar radiyallahu anhu. And also in Madina, nung ang Prophet sallallahu alaihi wasallam may sakit na siya, halos malapit ng mamatay, ipinag-utos niya na si Abu Bakar ang mag-imam. Walang magagawa si Abu Bakar dahil ito ang order. So nang siya ay mag-imam, hindi man naiintindihan ng mga tao ang kanya sinasabi, ang kanya nire-recite. Bakit? Iyak siya ng iyak Ganon ang mga sahaba. Kapag sila ay nagre-recite ng Quran, dahil lalo na kung naintindihan nila ito, salita nila ito, wika nila ito, sila ay umiiyak dahil sa takot at pag-asam ng gantimpala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, importante yan ang maintindihan natin ng Quran. Ngayon, kung hindi natin naintindihan ng Quran at kung busy tayo, mayroong mga taong busy, abala, hindi nakapag-aaral, anong dapat gawin? Hindi mo mai-recite na mabuti ang Quran. In this situation, punta kayo ng masjid. Dahil ang recitation o sala ng imam ay sala ninyo. So, meaning kahit hindi ka marunong mag-recite, at nandun ka sa likod ng imam, nagre-recite yan, mga marunong yan, yung sala ng imam ay sala mo na. Magsumikap ka lang, pumunta ng masjid habang hindi ka marunong, magtajwid o bumigkas ng tama. Kapag ikaw ay nagsasala sa tahanan, hindi ka marunong pang bumigkas, sikapin sa masjid dahil magagampanan mo ng mabuti ang sala sa masjid dahil ang sala ng imam ay sala ng mga ma'mum. So yun ang gagawin habang hindi tayo marunong sa pagtajwid. Pag sumikapan natin mag-aral at magsala sa loob ng masjid kasama ang mga imam na marunong mag-recite para ang sala natin ay maging ganap because mayroon tayong imam na nga marunong mag-recite. So here, ang sounds na pag-iyak ay hindi nakakasira ng sala kung ito ay dahil sa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa pag-asam-asam na ikaw ay bigyan niya ng habag, pagpapatawad, ang paraiso, ilayo ka niya sa parusa ng impyerno, walang problema. Pero kung ikaw ay umiiyak, nagsasala, dahil sa ikaw ay kapos sa buhay, may problema, may sakit ang anak mo, at umiiyak ka bang nagsasala dahil dyan, hindi yan para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kundi parang ikaw ay dumadaing na hindi mo matanggap ang mga pagsubok na yan, ang iyong pag-iyak ay hindi tanggap ang iyong sala. Kita nyo? Ang iyong pag-iyak ay hindi tanggap ang iyong sala dahil hindi ka umiiyak para kay Allah subhanahu wa ta'ala, kundi umiiyak ka lamang dahil sa iyong problema. At ikaw ay umiiyak lamang every time na mayroon kang problema. Pag walang problema, hindi ka umiiyak. Pag may problema, magsasala ka, iiyak ka. That's why, the majority scholar ang pag-iyak na ito ay hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala at nagpapakita pa ng hindi pagtanggap ng itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagdadabog, ito ang sala ay hindi tanggap. Okay? So, ang kanilang sala ay hindi tanggap. Hadith 176. Wan Ali radiyallahu ta'ala anhu
Qala, kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mudakhalan. Fakuntu ida ataituhu wa huwa yusalli tanahtaha li wa rawahu Nisa'i wa Ibnu Majah rahimahumullah. So sinabi ni Ali radhiyallahu ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay para sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na makipagkita si Ali radhiyallahu sa bahay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Nang 2 beses. So, sa pagka ako'y pumapasok, sabi ni Ali radhiyallahu nakikita kong nagsasala o nalalaman kong nagsasala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, hihingi ka ng pahintulot. Halimbawa, papasok siya. Assalamualaikum. Nagsasala siya. Paano niya nalaman nagsasala? Kasi ang sinasagot ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, so gumaganon siya. Meaning, pwedeng, bakit ginagawa yan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ang sinabi ni Ali, yan ay tanda na ipinapaalam niya sa akin, meaning, nagsasala siya. Meaning, manahimik ka. Okay? Dahil madidisturb ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kung magpatuloy kang tatawag, magsasalam. So, magbibigay siya ng signal na siya ay nagsasala. Sabihin niya, so ibig sabihin, sabi ni Ali, sa ganitong sitwasyon, alam ko na siya ay nagsasala. The hadith is weak. Mahina ang hadith na ito, but the other they said, authentic ang hadith na ito. Okay? So here, kapag ikaw ay nagsasala, maaari kang magbigay ng sinyalis pero hindi salita. Tunog lamang, sounds lamang, o kaya sinyalis ng kamay. Assalamualaikum, taas mong kamay mo. Dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, tinanong si Bilal kung paano tumutugon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kapag nagsasala. Sa Cuba kasi noon, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa Cuba, ang unang masjid na itinatag bago pumuntang Madina, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang sala dito ay katumbas ng umrah. So every week, kahit na sa Madina, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, pumupunta siya sa Cuba one day in a week. Okay? At dito, nangyari ang hadith na ito na kung saan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinasalam siya kapag siya ay nagsasala at hindi tumutugon. Maliban tinanong si Bilal kung paano tumutugon ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibinubukan niya yung palad niya, tinataas niya. So in this situation, tumutugon din ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nang walang with in action lamang. So ganun tumutugon ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadakuhan natin to inshallah kung may hadith ganito dito, inshallah. Okay? So, maaari kang magbigay ng guessing by hands or sounds. Pwede kang magbigay. So, in this situation, halimbawa, nagsasala ka sa masjid, tapos may nag-uusap ng mga kapatid na huli ka, nag-iisa ka nagsasala, and then maingay sila, kahit nasa for the sake of pala samantala pa, maingay sila, nadidistract ka, pwede mo sabihin, maaagaw pansin yun, alam nila yun, nadidistract ka. So meaning, tatahimik sila o ihinaan nila ang boses. Minsan kasi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, may mga sabang na huli at nagsala sila ng Maghrib or Isya. May mga tinig. So may mga tinig silang lahat dahil kanya-kanya. So after sala, tinawag sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at sinabihin sila, kapag kayo ay nakaharap sa inyong Panginoon, ng bawat isa sa inyo ay marubdob na nakikipag-usap sa kanyang Panginoon. Huwag niyong gambalahin ang bawat isa sa inyo. Meaning, huwag kayo maglakasan ng tinig dahil masisira ang inyong mga konsentrasyon. So in this situation, maaari kang magbigay ng sinyalis sa mga kapatid kung nasisira ang iyong konsentrasyon sa pamamagitan ng hindi mo naman maitataas kamay mo, hindi lang mapapansin yan. Dahil hindi ka naman nagsalam. Kung nagsalam ka sala, pwede makita mong gaganyan yan. Yun ay walaikum salam. Pero kung hindi ka naman nagsalam, nagkukwentong kayo, hindi mo naman pwede sabing gaganyan-ganyan ka lang. So magbigay ka ng sinyalis ng so kailangan maramdaman nila yon na ikaw ay nagbigay ng sinyalis. Hindi talagang parang inuubo ka, hindi ganon. Alam mo yung sinyalis, talagang bibigyan mo sila ng sinyalis na makukuha na ikaw ay nadiistorbo sa iyong pagdarasal para kay Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, pagpasok mo rin sa bahay, alam natin, tinuro natin na huwag kang papasok sa bahay, lalo na wala kang pahintulot. Okay, di ka makram. So tatawag ka ngayon, tok, 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 tok. Tatawag ka ngayon, Assalamualaikum. Ginanong ka niya, ibig sabihin, nagsasala yun. So mag-waiting ka, hindi ka dapat magpatuloy sa iyong pagkatok, sa iyong pagsalam dahil binigyan ka na ng tanda na siya ay mayroong ginagawa na pagdarasal. So ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, tandaan nyo, nagsasala siya sa bahay sa hadith na to. Pero hindi ito obligatory prayer. Never na nagsasala ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ng obligatory prayer sa kanyang tahanan, maliban na lamang kung hindi niya kaya nung siya ay
nasa kanyang deathbed o may sakit na siya, malala siya. Pero hindi niya ito ginagawa without valid reason. Nagsasala siya sa bahay dito, sunna. At mainam ang sala sa bahay, ang sunna gawin niyo sa bahay. Huwag sa masjid. Pero walang pagbabawal sa masjid. Lalo na kung nangangamba kayo na pag-uwi nyo, hindi nyo man magagawa yung sunna o rawatib ng mga part prayer, gawin nyo na sa masjid. But it much better na ang sunna gawin sa bahay, part lang sa masjid. At higit na mainam ang sunnang ito sa bahay kaysa sala masjid sa Madina. Except part. At itong sunna kasi, kung bakit gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na gawin mo sa bahay, malayo ka na sa pakitang tao. Samantalang sa masjid, malapit ka lang sa pakitang tao. Maraming tao dyan. So kapag hindi natanggap ang iyong sala because sa pakitang tao, alam natin, wala kang mapapalang reward yan, yung sunna mo sa araw ng paghukom, yun ang pantatabing sa lahat ng na-reject mo sala. Dahil dito, wala kang pinakitang tao sa bahay to, tanggap lahat yung sunna mo, pantatakip mo sa obligatory prayer mo yon, nang sa ganun ay pumasa ka sa iyong sala, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagsasala yan ng mga sunna o rawatib prayer sa kanyang bahay at sa obligatory prayer sa masjid. Okay? So malayo sa pakitang tao. At sabi pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, huwag ninyong gawin libingan ang inyong mga bahay. Meaning magsala din kayo sa inyong mga bahay. Dahil sa libingan, bawal magsala. Sa inyong bahay, huwag ninyong gawing libingan. Meaning magsala kayo sa inyong bahay like mga sunna. Yun ang ibig sabihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sunna. Okay? Alhamdulillah. So in this situation, mainam magsunna tayo sa ating mga tahanan, no? Siguro minsan makikita niyo sa masjid after the obligatory prayer, makikita niyo sila after konting mag-alaala, kaya Allah subhanahu wa ta'ala, o hinabahan niya pag-alaala, tapos titindag siya, magsasalam na siya, hindi na siya magsusunna. Bakit? Dahil sa possibility sa bahay yan nagsusunna, hindi sa masjid. Okay? Alhamdulillah. So in this situation, maaari tayong magbigay ng signs. May sounds na tanda na ikaw ay mayroong ginagawa. No? Like for example, also ito, sa Islam, alam naman natin, hindi nakakayang sabihin ng mga katotohanan kahit na ito'y konektado sa, alam naman, pag isang lalaki, masama ang kanyang pag-iisip, siya lang naapektuhan nito. Halimbawa, kayong mag-asawa, naglalabing-labing kayo. Okay? Nasa kwarto kayo. Okay, naglalabing-labing kayo. Alam niyo ibig sabihin ko. Alam niyo na yung ibig sabihin. So in this situation, hindi kayo basta mapuputol dito ng ninuman tao dahil nasa kasalukuyan kayo marubdob na pagnanasa. And then tumawag sa iyo, halimbawa dumating si brother, Assalamualaikum. Nasabihin ngayon ng brother, alam mo nang ibig sabihin yan. Hindi ka dapat magpatuloy. Kinakailangan mong umalis muna at bumalik ka na lamang. Okay? So maaari natin gawin ito even na sa hindi sala. Okay? But sa sala, mas kailangan natin gawin to dahil hindi ka pwedeng magsalita. Sa sala, even na doon kapag namarubdob kayo nagnanasa ng asawa mo, hindi mo rin siguro sasabihin ang ginagawa mo. O lalo ba sagway? Sasabihin mo lang, so iisipin niya ngayon, nagsasala ka. So aalis na lamang siya at babalik na lamang siya. Okay? So maaari natin gamitin ito. But remember ang paulit-ulit na pagbibigay ng sinyal na tuloy-tuloy, invalid pa rin ang inyong mga sala. Like for example, invalid ang sala. Naglalaro ka niyan. So kailangan isa, dalawa lamang. Huwag lang lumampas sa tatlo. Kaya lang may hadith na ang mga aksyon na marami, dahil ang plural na marami, tatlo, yun ang kinonsider na tatlo, ang salay nawawalan ng halaga kapag ikaw ay nagsasalita ng walang halaga o umaaksyon ng walang halaga sa iyong sala ng labis-labis. So wag natin gagawin yon. Okay na yung konti lang. Isa o dalawang pagbibigay lamang ng sinyales para malaman kung mayroong kang ginagawa. Hadith 177, tatlo na lang. Panibni Umar radiyallahu ta'ala anhuma qal, qultu li Bilal. O ito sinabi kanina. Kayfa ra'aita Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alai wa huwa yusalli. Qala yaqul hakada. Wa basata kaffa. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu. So dito sinalaysay ni Umar radiyallahu anhuma, tinanong ako ni Bilal, I asked Bilal, tinanong ko si Bilal. Sabi niya, ito si Abdullah ibn Umar to, Abdullah ibn Umar, anak ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. So sinabi ni Abdullah ibn Umar, putol kasi sa dito, okay? So Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, silang dalawang tatay niya, tinanong ko si Bilal, paano ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nagre-reply, tumutugon kapag siya ay nagsasala? Sabi niya, paano niya tinutugon ang salam habang siya ay nagsasala? So sabi ni Bilal,
Ganito sabi niya. Okay? Yakulu hakada. Sabi niya, like this, ini-spread niya ang kanyang palad. Meaning tinataas niya. At ito hindi mabilis ha, kailangan dahan-dahan lang. Okay? Ibig sabihin niya nagsalam siya. Or pwede rin daliri, or pwede rin yung ulo, pwedeng mag-nod kayo, walang problema. Walang sounds yun. Okay? That is a action. That is a action. Kanina sounds. Lahat ng sounds na kung saan sobra-sobra, labis-labis, hindi pwede, nakakasira. Kailangan konti lamang. Okay? Yung pag-iyak, may depende kung nakakasira na tatanggap. Okay? So, yaong mga nakaraang adit natin na kung saan magbigay ka ng mga ahem o atching, walang problema, basta wag lang tuloy-tuloy. Okay? So, meaning pinag-aaralan natin sa 5 na natitirang hadith, sounds na walang salita at kilos na hindi katulad ng sala. Yung dito sa hadith na ito, hindi katulad ng sala ang pagtaas ng kamay. Assalamualaikum, tataas niya. Hindi, walang ganyan. Na itataas mo, sisinyalin mo, isang daliri, tataas mo, o kaya ulo mo, walang kanon. So, hindi katulad ng sala yon. So, kung ito'y tuloy-tuloy pa rin, alam natin makakasira yan na maraming galaw na walang halaga, maraming masyadong galaw, hindi matatanggap. Kailangan isa na yung tama na isa, okay na yan. O dalawa, that is enough. Okay? So, in this situation, sinabi ni Bilal na ang pag-response ng Prophet sallallahu alaihi wasallam by way of action, tinataas niya ang kamay niya, nakabukas ang palad niya. At alam natin ito ay nangyari sa Cuba. Yun sinasabi ko kanina. Tinanong ito sa Cuba. Bakit? Dahil ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nagsasala siya sa Cuba, Masjid al-Cuba, ang unang masjid na ginawa bago siya pumunta ng Madina, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sala dito, galing sabi ko, ay katumbas ng isang umrah. Kaya every week pumupunta dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kahit na sa Madina na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tinanong nga si Bilal, ito ang hadith. Dito nangyari ang hadith na ito na ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nagre-respond siya kapag nagsasala ng hindi wa alaikumussalam, hindi pwede yun. Masisira ang iyong sala. Kapag sinabi mong wa alaikumussalam, this is not necessity, meron pang paraan, kailangan mag-guessing ka na lamang, gesture, taas mong kamay mo, o mag-nodding ka sa iyong ulo, there is no problem. Pero ang tanong dito, kailangan ba talagang magsalam sa mga nagsasala o hindi? Di ba? Kasi may mga hadith na ang salam, sabi nila, recommended. Dahil ang salam, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ipalaganap niyo ang salam. Kilala niyo man hindi, magsalam kayo. So that's why nila, recommenda. Ang nagsasala ay salamin mo. Meaning, ang ibig sabihin ng recommenda, kapag ginawa mo, may reward ka. Kapag hindi mo ginawa, wala kang kasalanan. Meaning, kahit hindi mo salaman, walang problema. Kung sinalam mo, magkakaroon ka ng reward. Ayun ang sabi nila, spreading salam. Okay? At ganun din, nila, pag nakita niya ang kanyang kapatid, ay dapat magbigay ng salam. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay nakita mo yung kapatid mo, nagsasala, magbigay ka ng salam. So sabi ng iba, hindi ito rekomenda. Kapag ang tao ay nagsasala, siya ay nakikipag-usap sa kanyang Panginoon na marubdob, hindi mo siya dapat ginagambala. Hindi sa ganung panahon ka magsasalam sa kanya. Ito ay muba o allowable lamang. Allowable lamang. Ito ay muba. At hindi ito sunnah. Dahil ang mangyayari kapag nagsalam ka, ay maaari ma-distract ang taong ito. At hindi lang yan. Kung maaari, kung siya ay ignorante sa batas ng sala, masira ang sala niya. Kasi pag sinabi mo, Assalamualaikum, may ignorante siya, nagsasala, Walaikum salam. Yari na siya. Diba? Ignorante siya, hindi malayong mangyari yun. Kaya iwasan ng magsalam nila kapag nagsasala ang isang Muslim. The other said, this is a makruh. Ibig sabihin ng makruh, kapag iniwasan mo, magkaka-reward ka, huwag kang magsasalam, iniwasan mo. Pero pag nagsalam ka, wala kang kasalanan, baliktad ng rekomenda, no? So in this situation, makruh ito dahil maaaring masiraan nila ang kusyon ng taong to, maabala siya, at maaaring masira kanya sala sa pamamagitan ng pagbigay ng salam o pagbati, pag-response ng taong ito. Pero sa hadith na ito, sinalam ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi niya naman sinabihan ng mga tao. So lumilitaw na ito ay rekomenda. Ito'y rekomenda na salaman mo ang nagsasala. In kondisyon, kung alam mo na ang taong nagsasala ay maalam sa batas. Alam niya yan. Kung maalam siya sa batas, alam niya ang isasagot niya sa iyo, hindi mo masisira ang kusyo niya, matutugon ng kanya. Pero kung hindi ito alam ang batas, mainam na iwasan mong magsalam dahil
makakasira ng kusyo, madedestruct at maaring ang kanyang salay mawalan ng saysay. So nakadepende. Kung hindi mo alam na hindi niya alam ang batas, iwasan mo magsalam. Kung alam mo na ito ay alam niyang batas, mainam na magbigay ng salam sa isang nagsasala. Tulad ng hadith. Alam nila na maalam ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa batas ng Islam. So sinalam. This is a recommended. At alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung paano siya tumutugon. Tinataas niyang kanyang kamay na nakabukas ang kanyang palad. Tanda yun lang, pagtugon ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya na sabi ko nakaraan, kung hindi na iintindihan o maaaring maintindihan na nagsalam, alam mo rin na hindi niya masyadong alam ang batas, na magtaas ka ng kamay, i-reply ng salam mo yon, ng kanyang salam, reply mo yon, pagkatapos na lamang ng sala, doon mo na lamang siya batiin. Hanapin mo siya, itanong mo siya, kung nasaan, then balik mo sa kanya yung wa alaikumussalam, tulad ng ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kapag nagwuwudu, hindi yan nagre-response ng salam kapag nagwuwudu. Kapag katapos magwudu, at saka kanya tutugunin ng wa alaikumussalam. Bagamat ang iba, ayaw nila na ang gawin mo ay ganito. Kapag pagkatapos magsala, doon ka pa magsalam, paano kung wala na ang taong ito? Anila. Paano mo matutugunan yan? Kaya dapat anila, tugunin mo na agad dahil ang sala ay medyo mahaba, tugunin mo na, sabi nila, itaas mo ang iyong kamay o gumawa ka ng ibang sinyales para maibigay mo ang responsibilidad na pagtugon. Dahil wajib ang pagtugon sa salam, obligadong tumugon tayo, but huwag natin sabihin, wa alaikumus salam. Okay? Only gesture sa kamay, sa ulo, nasa sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Hadith 178, dalawa na lang. Wa Abi Qatada radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun amamata bint Zainab. Fa idza sajjada wada'aha wa idza qama hamalaha. Muttafaqun alaihi walil Muslim wa huwa ya ummun nas fil masjidi. Wa huwa ya ummu meaning wa huwa ya ummun nas, siyang nag-iimam sa masjid. Ayon kay Qatada radhiyallahu an, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, one time nag-offer siya ng sala na nag-aalaga siya ng bata. O yan ha. Sino yung inaalaga niya dito? Si Umama, anak ng kanyang anak na babae na si Zainab radhiyallahu anha. Okay? Na kung saan asawa niya dito si Abdul As ibn Arabia. Okay? So anak nilang ito si Umama. So in necessity siyang nag-aalaga. Dahil sa possibility walang mag-aalaga. So dinala niya ito sa masjid at siya ang nag-iimam. Sasalang ito. Kapag siya magpapatira pa, binibitawan niya yung kanyang apo na si Umama. Apo niya ito, babae. Kapag tatayo na, kukunin niya at karga niya. Okay? So malinaw na siya ay nagsasalang, nag-aalaga ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa hadith na ito, kahit wala sa dibdib mo ang iyong mga kamay. Alam natin, pag tayo nagtakbir, nasa dibdib natin ang mga palad natin. Yung isa nakapatong sa kaliwa, sa likod ng palad. Kahit wala, hindi nakalagay. Because of necessity, walang problema. Halimbawa, ang mga sahaba, madalas makapagdigmaan, yung kamay nila nataga, o hindi nila mataas, nakikita niyo silang nakaganyan. Minsan wala, nakahulog talaga pareho. Diba? Kaya ang siya, ginamit nila yan, nakahulog pareho. Okay, so itong mga ito nangyari sa mga sala, sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na hindi maiwasan dahil nakikipag-jihad sila. So sometimes may mga tamang kamay nila, hindi nila maitaas. So if there's a necessity, may mga dahilan kung bakit hindi malagay ang kamay sa ating dibdib, walang problema. Dahil hindi natin yan sinasadya at mayroong sapat na dahilan, tulad ng mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam dito, inaawakan niya yung bata, yung apo niya kapag tumatayo, hindi niya malalagay talaga yung kanyang kamay doon sa kanyang dibdib dahil awak niya yung bata. So in this situation, walang problema. Okay, in this case, ang isang lalaki pala na may dalang bata, na kung walang mag-aalaga sa bahay, ay hindi mo maaaring idailan na hindi ako pwedeng pumunta sa masjid, may inaalagaan ako. Bakit? Kung dito nga ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nag-iimam, hawak niya yung bata, ikaw na hindi nag-iimam, hindi mo pwedeng dala sa masjid yung bata para makapunta ka. So hindi sapat na dahilan na halimbawa ang asawa natin ng anak, medyo lumakas na, 3, 2 buwan na yung bata. Okay, karga mo ngayon. Okay, siguro hindi naman mahirapan yung bata, hindi ka malayo sa masjid. Malapit lang. Sabihin natin malapit ka lang sa masjid dahil ito, malapit lang dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, walang mag-aalaga sa bata, halimbawa na malengke si Mrs. Sala na. Ayun, napakalapit na masjid, sabihin mo, nag-aalaga ako, brother, hindi ako makapunta, walang mag-aalaga dito. No, dalhin mo yung bata sa masjid at saka ka magsala. Kung dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam mag-iimam, ikaw makmum ka lang At mayroon din dalila, isang babae na makmum, sa masjid siya nagsasala, dala niya ang kanyang anak na babae. At bakit natin nalaman na dala niya ang anak ng babae? Dahil nung nagsasala na, umiyak ang kanyang anak.
O, nalaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na mayroong nag-aalagang bata abang nagsasala. So, ang ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, binilisan niya ang sala, meaning hinigsian niya. Hindi niya na pinahaba para yung sala ng babae ay hindi siya malagay sa kahirapan at yung bata hindi makaabala sa mga tao. Inigsyan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang sala. In this situation, nakita mo, ma'mum, may dalang bata. So, meaning, kahit na lalaki, babae kasi hindi naman obligado sa masjid yan, kahit na lalaki, ay maaari siyang pumuntang masjid kung talagang walang mag-aalaga ng bata para lamang makapagsala siya ng kongregasyon dahil obligasyon ng lalaki ito. Pero kung walang dahilan, hindi pinapahintulot ang bata sa masjid. Lalo na kung hindi niya naiintindihan kung anong batas mayroon sa loob ng masjid dahil ito ay maglalaro lamang. Hindi ito pinapahintulot. Ang masjid ay lugar ng pagpapatirapahan, lugar ng pag-alaala kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi lugar ng laruan. Okay? So meaning kung ang bata dadalhin mo rito na walang alam sa batas at mayroon naman mag-aalaga sa bahay, nandiyan si nanay, dinala mo rito, naglalaro lang siya, wala namang alam, nagkakasala ka lang dito sa sitwasyong ito. Dahil hindi necessity yan. Pero kung necessity, walang mag-aalaga, dahil obligasyon mo magsala sa masjid, kahit maglaro yan, kailangan mong pumuntang masjid para ikaw ay magsala. Ngayon kung hindi lumalakad, bata pa, sanggol pa, kargahin mo habang ikaw ay nagsasala. Kahit na ba imam? Kahit na imam ka. Walang problema. Dahil dito, malinaw na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-lead siya ng sala habang siya'y nag-aalaga ng bata. Of course, kapag magpapatira pa ka, kailangan mong bitiwan. Paano ka magpapatira pa kung hawak-hawak mo yung bata? Kailangan magpatira pa ka, nakasayad yung 7 lugar natin, 2 tuhod, 2 palad, yung ulo natin, kasama na dyan yung ating mga ilong at saka yung sa paa natin, yung mga daliri ng lalaki, nakasayad din yun. 7. Kailangan 7 nakasayad yun dahil pag hindi sumayad ang isa, walang reason, hindi matatanggap ang sala. So paano ka magtitira pa kung hawak mo yung bata? Kailangan bitawan mo muna at saka magpatira pa. Pagkatapos pagtatayo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kukunin niya ulit habang siya ay nag-iimam na nakatayo. So yun ang estilo ng nag-aalaga ng bata. So in this situation, hindi isang dahilan na walang mag-alaga sa bata kahit hindi lumalakad, na siya ang lalaki ay hindi pumunta sa masjid, lalo na kung naririnig niya adan o napakalapit niya sa masjid. Okay, now, this is last hadith. Action yun hindi nakakasira yun, nag-aalaga. Action at sounds na sounds na walang salita. Action na hindi katulad ng sala. Hindi nakakasira ng sala. Basta ito ay necessity. Okay, necessity. At sometimes, hindi maaaring maraming galaw. But sometimes, maaaring maraming galaw. Matatanggap pa rin ang sala. Kahit maraming galaw, kung necessity, tanggap ang yung sala. Pero kung hindi necessity, galaw ka lang ng galaw, hindi matatanggap yung sala mo. Okay? Nakuha natin ang susunod na dit. Wan Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uqtulul aswadaini fis salah. Al-hayyata wal-aqraba. Akrajahul arba'a wa sahahu Ibnu Hibban rahimahumullah. Dito sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, patayin ninyo ang 2 itim na uri na ito, ang ahas at scorpion. Nagsasala yan. Kapag kayo nagsasala, patayin nyo. So maraming aksyon to. Papatayin mo to. Kung snake yan, papaluin mo lang ng kamay. Hindi, kukuha ka ng pamalo. Okay, kukuha ka ng pamalo o itak, papatayin mo siya, tatapon mo siya, najis yan. At pagkatapos bumalik ka sa sala mo, ituloy mo lang. Okay, tamo, daming aksyon yan Nangyari yan kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya itinagubilin niyo ito. Bakit ba? Pinapapatay niya. Bakit hindi mo lang tuloy yung sala mo? Hindi. Ganito yan. Kasi kapag pumunta ang scorpion sa harapan mo, o ahas, itim, pwede kang patayin yan. Tutuklawin ka dyan. O kaya naman, habang nasasala ka, paano yung kusyo mo nandiyan sa harapan mo yung ahas? O paano yung kusyo mo? Paano ka magtatera pa? Di takot na takot ka ngayon. Ano mangyayari sa sala mo? Pinapapatay ngayon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Patayin mo muna. Pagkatapos mo napatay yan, itapon mo, najis yan. Ilabas mo doon sa bahay, itapon mo. Ilayo mo, o kaya tapon mo, iagis mo, kung makakagis mo sa labas. Pagkatapos, maghugas ka ng kamay, najis ka, napatay mo siya. Okay, pag nahugas mo yung kamay mo dahil najis siya, magbalik ka, magsala ka, ituloy mo lang yung sala mo. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga ibang narration yan. So in this situation, napakaraming galaw, but because of necessity, itinuloy ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pinatutuloy ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang yung salah. Hindi mo kailangan bayaran, hindi mo kailangan ulitin. Even na in saying, gaya na sabi ko, kahit marami, kung talagang necessity, walang problema. Yung nagsalam ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang daming pag-uusap doon. Ya Rasulullah, sabi ni Karbak, may bago po sa sala. Bakit?
Nagtaslim po kayo ng 2 raka lamang. Kaya tinatanong namin kung may bago sa sala, baka abrogated yung 4, duhur. So sabi niya, Abu Bakar, Umar, totoo ba yung sinasabi ni Karbak? Mga tao, totoo ba? Totoo po, sugo ng Allah. Tapos sumarap siya sa kibla, Allahu Akbar, tinuloy niya lang. Ang daming pag-uusap doon, umalis pa siya Prophet sallallahu alaihi wasallam doon. Umalis na, pumunta na sa bahay ni Aisha radhiyallahu anha. At pagkatapos nakita yung tao, hindi umuwi. Ano pang ginagawa niya? Ba't di kayo umuwi? Napansin niya, nandun, tagal na nila doon. Ngayon pala, gusto nilang magtanong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagtaslim siya ng 2 beses. Pero hindi inulit yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam because of necessity, kahit maraming nangyari salita, hindi niya inulit. But may kondisyon ito ay sa mga scholar, kailangan hindi pa na-break yung wudu mo. At saka yung pinag-uusapan ninyo dapat pa rin konektado sa pananampalatayang Islam. Hindi yung kung nag-uusap na kayo ng walang kwenta o na-break ka na ng wudu, hindi na pwedeng ituloy ang sala. Ang majority scholar, kailangan nyo nang ulitin ang sala. Okay? So in this situation, kapag ang maraming tunog na hindi salita o mga salita, okay, na kung saan ay hindi naman necessity at dinadamihan ng salita o nagsasalita ng hindi subhanallah, Allahu Akbar, or reciting Quran, without necessity, hindi tanggap. But in necessity, konti lang. But kung kailangan ng marami, walang problema. Yung sounds, kahit konti lang, 1, 2, majority, pero yung marami ng paulit-ulit nila, hindi na rin tanggap ang iyong sala, especially kung tumatawa ka. Hindi tanggap ang iyong sala. In action, walang problema na mag-sign kayo ng gesture. O kaya naman, umatras ka, sumulong ka, tumingin ng iyong mata, ng necessity lang, necessity lang to, kasi may edit. Ayaw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam to na yung mata mo tumiting kung saan. Necessity, may benefits lang. Halimbawa, yung bata, nagsasala ka, nakalimutan mo yung anak mo, may hagdanan ka pala. Ngayon, naglumalakad sa gilid mo, pwede mo siyang tignan sa iyong black eye, but huwag sasama ang ulo. Kailangan yung itim na, lamang, mata mo. Okay, para makita mo kung delikado ang sitwasyon niya, para makuha mo siya. Pwede kang gumalaw noon, pag necessity. Bakit ka pwede gumalaw noon? Because kapag necessity, pwede kang lumakad, paatras, paabante, pakanan, pakaliwa. Because one day, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kumakatok si Aisha, radhiyallahu anha, hindi siya sumigam, hindi siya namin, hindi niya ginawa yun. Kumakatok si Aisha, radhiyallahu anha, asawa nito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, naglakad siya, binuksan niya ang pinto. But ang lakad na ito ay up to 2 lamang. Tapos titigil ka. Hindi dire-diretso, lakad. Hindi. May paraan para ikaw ay makalakad ng malayo. 2, tigil. Tapos 2, tigil. 2, tigil. Kung malapit lang, 1, 2, walang problema. Kung malayo, gusto mong buksan, 1, 2, tuloy mong sala. Then, makapahinga ka, then lakad 1, 2, tuloy, hanggang sa mabuksan mo. Tapos pagpapasok siya, pwede kang matras. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ginawa niya kay Aisha radhiyallahu anha, na binuksan niya ang pinto, lumakad siya. Pagkatapos, umatras siya, bumalik siya sa pesto niya. Nang hindi mo dapat tinatanggal sa kibla ang iyong muka. Ibig sabihin, hindi ka gagalaw, nakadiretso ka lamang, bubuksan mo tapos atras ka lang, hindi mawawala sa kibla ang iyong katawan na ito. So in this situation, maliliit na galaw ay walang problema. But in necessity, kahit dumami ang galaw, in necessity walang ibang paraan. Necessity talaga, nangyari talaga, wala pa rin problema. But kung hindi necessity, tuloy-tuloy na galaw, tuloy-tuloy na salita, ito ay hindi matatanggap ang iyong sala ayon sa majority scholar according to the hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So papatayin niyo muna, hindi lang ito sa mga ahas at scorpion. Sinabi lang ito na sample ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning lahat ng maaaring pumatay sa inyo kayo abang nagsasala o nakakadistract sa inyo, pwede niyong tanggalin. Like for example, ng langgam. Nagsasala ka, Allahu Akbar, bigla lumitaw yung mga langgam sa harapan mo. Okay, itapos mo ng 1 beses para hindi masira yung kusyo mo. Dahil pag ikaw nagpatira pa doon, pupunta sa mukha mo, pupunta sa tenga mo, walang mangyayari sa sala mo, magigiba ang kusyo mo, masisira. In this situation, pwede mo silang itapos ng kaunti yung mga langgam na yan para luminis yung sujudan mo. Okay? Pero yung mga nakamamatay, pwede mo silang patayin. Albawa, ang asong itim, pumunta sa harapan mo, tumataon siya, nagsasala ka, pinasukan ka niya sa bahay mo, nasa harapan mo siya, at gusto ka niya lapain, pwede mo siya patayin. Dahil ang mga aso ay pinag-uutos na patayin ng mga aso, lalo ng mga layas na aso na walang benefits, lalo ng namiminsala, tulad dito, allowed na patayin mo ito. Pag napatay mo ito, hinawakan mo ito nang walang sapin, najis ito, tinapon mo dahil najis yan, hindi pwede sa lugar mo, hugasan mo yung kamay mo, then bumalik ka doon sa sala mo, ang daming aksyon, ituloy mo lang ang sala mo. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natatandaan niyo yung dumaan din na donkey, para sa inyo, donkey? Dumaan ang donkey dahil binagbabawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam may dadaan sa pagitan ng sutra. Dumaan yun. Ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, binalik niya, inaabol niya.
Tapos binalik niya doon sa pinagdaanan niya sutra at itinuloy niya lang ang kanyang sala. Dahil hindi natatanggap ang sala kapag mayroon dumadaan sa pagitan ng sutra at ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kanyang ipinagbabawal na dapat dumaan, hindi dapat dadaan. Kapag dumaan, hindi tanggap ang iyong sala. Kaya may hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag ang Muslim dumadaan sa pagitan ng sutra at sayo, harangan mo. Kapag tumutuloy siya ng pangalawa, harangan mo. Kapag pangatlo, tumutuloy pa rin siya, i-wrestling mo. Pwede mo siyang i-wrestling. Pwede mo siyang bunuin. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil yun ay syaitan. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dahil hindi matatanggap ang sala mo kapag pinabayaan mong dumaan sa pagitan ng sutra mo. Ikaw at ng sutra ang isang dumadaan sa pagitan niyan. Okay? So inshallah, ito ngayon ang magiging susunod nating topic, ang sutra, na kung saan madaming Muslim ang hindi gumagamit ng sutra. Samantalang ang ibang mga paaralan o ibang mga madhab at ibang maalam, ang sutra para sa kanila ay obligatory kapag ikaw ay nagsasala. Especially, ikaw ay imam o nag-iisa, kailangan may sutra ka. Bagamat mayroon namang ibang hindi naman obligatory, but this is a highly recommended na dapat may sutra ang isang nagsasala. Ano yung sutra? Yung arang, screen, yung sa pagitan para walang dumaan. Kaya lalagay mo yon, meaning bawal dumaan doon ang isang tao o Muslim doon sa pagitan na yun. Ibawalan mo pag dumadaan. Yun ang sutra. Okay, pader, tatayo ka, may pader. May distansya yan kung paano kalayo ang sutra. Ha? Hindi pwedeng ilagay na malayo-malayo yan. Hindi, may sukat kung gaano kalayo yung lalagay mong barrier mo. Tulad ng mesa, bangko, harap ka sa pader, may mga sukat yan. Hindi pwede yung walang sukat. Okay? Hindi pwedeng malayo. Sasakupin mo lahat ng sala, ang layo ng sutra. Hindi naman pwedeng ganun. May sukat. Aalamin natin yan sa Babu Surati, Babul Sutra. Babu Sutrati. Okay? Babu Sutratil Musalli. Okay? Babul Sutratil Musalli. Yung sutra na ng isang nagsasala, insyaAllah. Okay? What's the title? Babu Sutratil Musalli. Yan ang magiging topic natin sa susunod. Wala pa tayo sa sala. Pero ito'y mga gawain kapag ikaw ay nagsasala. At napakalapit na ng ating sala. Napakalapit na. Siguro mga 6-7 na lamang na lecture ganito, papasok na tayo mismo sa pagdarasal o pagsasala ng isang Muslim. Insyaallah. Wa akhiru da'watil hamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.